you marry me? Okay. Will you marry me? Okay. Will you marry me? No! Will you? What are you doing? I am having my way of love. No, the pants. Pants. I'm having my way of love. You go there. Groomsman, take it away. Talay bien. No way. No way. I'm really tired. Attic. No way. Oh, Jerry! Oh, no way. No way. No way. No way. No way. I will not marry Chinese again. Only once. Yeah, Only once. that's why it's the last one. I will not marry Chinese again. 又让小孩。哎呀。哎。 Ah. 再来一遍，再来一遍。再来一遍。姐夫。听不懂。 Hello guys, magandang araw sa lahat. This vlog is about how I met my Chinese wife. Alam niyo guys, isa akong teacher sa Pilipinas. Katulad niyo rin, may mga pangarap sa buhay, kaya iniwan ko ang Pilipinas kasi sa tingin ko, hindi ko makukuha yung mga pangarap ko kung naging kontento lang ako sa pagiging guro sa Pilipinas. Nag-resign na ako agad sa work para lang mag-tour dito sa China. So, actually, tourist visa lang ang dala ko dito. So, nung dumating ako dito, talagang striker lang po ako talaga. So, hindi po madali, pero hindi po ako sumuko. Tuloy-tuloy lang po ang paghahanap ko ng school. After 1 year po na paghahanap ng school, sa awa ng Diyos, nakahanap din ako ng isang public school. Nagkaroon na ako ng working visa dito guys. After 1 year, sa awa ng Diyos, nabayaran ko na lahat ng mga utang ko sa Pilipinas. Isa lang naman ang pinapangarap ko sa buhay guys. Gusto ko lang matulungan yung family ko sa Pilipinas. Gusto ko lang din i-prove sa sarili ko na pwede rin akong umangat sa buhay. Public school yung company ko, so every weekdays lang ang klase ko sa kanila. So, every weekends, pumupunta po ako sa other cities para mag-part-time sa mga ibang English training schools. Natutuwa rin po akong pumupunta sa other cities every weekend kasi nakikita ko rin doon yung mga kaibigan ko, mga Pinoy na tumulong din sa akin noon. Isang weekend po doon sa training school kung saan ako nagpa-part-time sa other city ay lumabas po kami ng isang friend ko kasi meron daw siyang bibilhin. Biglang may dumaan na Chinese na babae na nakasakay sa e-bike. At nagulat ako guys kasi biglang hinarang ito ng friend ko. At yun, nag-usap sila saglit at umalis na rin yung Chinese na babae. Tinanong ko yung friend ko, sino ba yun? Di mo ba siya kilala pre? Siya yung teaching dean ng branch natin. Alam mo pre, pag yun, naging girlfriend mo, talagang maswerte ka talaga. Maganda na, mabait pa. Wala naman ako masyadong reaction sa sinabi ng friend ko kasi una, hindi ko siya nakita ng malapitan guys. At yung pangalawa, hindi ko rin siya kilala. Magmula noon guys, palagi ko na nakikita yung Chinese dean namin sa branch. So casual lang yung batean namin, hi hello. At paminsan-minsan, ako rin yung nagiging foreign English teacher niya sa klase niya. Dumaan pa ang mga panahon guys, isang summertime, nagkaroon ng sports fest, yung training school na pinagkatrabahoan ko. So lahat ng mga Chinese teachers at mga foreign teachers ay kasali doon. Basketball yung sinalihan ko guys kasi yun lang naman ang sports na medyo mahilig ako. So dahil sa tindi ng laro guys, na-injured yung isang paa ko at medyo nahihirapan ako maglakad. Nakita niya ako guys na nahihirapang maglakad dahil nga sa injury ko. So tinanong niya ako kung okay ba daw yung paa ko. So doon nagsimula, umupo kami sa isang tabi at nagsimula na kami nagkwentuhan. Naging blessing in disguise yung injury ko kasi dito nagsimula yung love story namin ni Mrs. Doon nagsimula yung impression namin guys sa isa't isa. At doon ko rin nakita yung kagandahan ng panloob at panlabas niyang ugali. At higit sa lahat guys,
nalaman ko na wala pala siyang boyfriend. So, nasabi ko sa sarili ko, baka may pag-asa na ako nito. Nakalipas ang ilang araw guys, pagkatapos ng sports fest, nag-organize na naman ng school ng summer trip to Xi'an City. So tadhana talaga guys kasi kasama ako doon sa trip at kasama rin siya. Tuloy-tuloy lang guys ang pagkakataon na magkasama kami. So lalo kami naging close sa isa't isa. At sa trip na ito guys, ito yung unang pagkakataon na binigyan ko siya ng rose. The following night po, sa pagstay namin sa Xi'an, ay pumasyal po kami sa park. At this time po, medyo talagang close na po kami kasi hawak kamay na po kami habang naglalakad sa daan. Alam ninyong dalawa na gustong-gusto ninyo ang isa't isa pero walang nagsasalita. Para bang action speaks louder than words. So ganyan po ang senaryo namin nung gabi na yun sa park. After a few days guys ng trip namin sa Xi'an, bumalik na rin kami at umuwi na ako guys sa city namin at naiwan din siya sa city niya. Alam niyo guys yung feeling na na-miss ninyo ang isa't isa. Kaya pinilit namin na magkita ulit. At doon guys, nung nagkita kami ay naging official na guys na naging kami. Masaya naman kami guys nung naging kami na. Pero every weekends lang po kami nagkikita. So nagbabiyahe po ako every weekend para mag-part-time at saka po nagkikita po kami. Yun nga guys, kasi sa tingin namin, masaya naman kami sa relasyon namin, kontento kami sa isa't isa. So naisipan na namin guys na magpakasal. Dito sa China, pag ang isang lalaki nag-propose sa babae para sa kasal, ay dapat po mayroon na po siyang sariling bahay, sasakyan at malaking savings po sa bank. Pero wala po ako noon. Alam niyo naman pag Pilipino, nasa labas ka ng bansa, kadalasan short ka din sa pera kasi nagkapadala ka rin sa Pilipinas. Pero inamin ko po lahat sa kanya before po ako nag-propose sa kanya. Naging honest lang po ako. Sinabi ko sa kanya, kaya mo ba akong pakasalan? Hindi naman ako mayaman, hindi mayaman ang family ko at wala din ako ma-offer sa iyo. Pero guys, nabigla ako sa sagot niya guys kasi ito lang sabi niya Di ko naman kailangan ng pera. Hindi ko naman kailangan magkaroon ng mayaman na husband. Yung mga ibang bagay na gusto nating bilhin, pwede naman nating pagtulungan. Magtrabaho lang tayo ng maayos at mag-ipon at pwede na rin nating mabibili yung mga gusto natin sa buhay. Nahihirapan kami sa financial, pati na rin sa culture differences. Kasi mahirap din guys, magkaiba ang kultura ng Chinese at saka Pilipino. Pero hindi po ito naging hadlang para sa aming dalawa, kaya nagpakasal po kami after 1 year dito sa China. Alam niyo guys, bakit ako motivated sa pagbabago sa sarili ko? Ay para po sa misis ko. Kasi isang araw po, nagkaroon po kami ng pagtatalo, nag-away po kami, umiyak po siya sa harapan ko. Alam niyo, pag mahal nyo kasi yung isang tao, hindi mo sila matitiis na umiiyak at nasasaktan. Kaya, nung araw na yun guys, nag-promise ako sa kanya. Sinabihan ko siya na
ito na yung magiging last na mag-aaway tayo. Ito na yung last na makikita kitang umiiyak. Kasi guys, pag mahal mo talaga ang isang tao, gagawin mo rin ang lahat ng pwede mong magawa para mabigyan siya guys ng magandang buhay at masayang pamilya. Pero guys, nung na-discover ko guys ang pagbabasa ng mga motivational books, doon guys nabago yung buhay namin. Sa ngayon po, hindi na po kami nag-aaway ni Mrs. Hindi na po siya umiiyak. Masaya na po siya. Masaya na po kami sa relasyon namin kasi po talagang malaking tulong po ang pagbabasa ng mga motivational books. At saka po huwag kalimutang magdasal lagi for guidance. Tumatahimik lang po ako pag nagagalit siya. At pag meron kaming mga bagay na pinagtatalunan, hinahayaan ko po na siya yung manalo sa mga debate namin. So sa mga ganong konting bagay guys, madali lang kaming nagkakaunawaan. Actually guys, pag minsan pag meron kaming pinag-aawayan at hinayaan ko lang siya na magsalita at sinasabi ko lang na tama naman yung mga sinasabi mo. So ganun guys, after ko na masabi yung mga sentence na ganun, sasabihin niya guys, "Oh, ang dali mo namang kausap. Anong nangyari sa'yo?" Imposible guys na mag-aaway yung dalawang tao guys kung ang isa nagagalit at yung isa guys ay nakikinig lang at sumasang-ayon guys sa mga sinasabi niya. So yun guys ang sekreto lang guys sa mga yung mga bagay-bagay guys na natutunan ko guys sa mga books na binabasa ko. So very useful po siya guys, kaya guys naging masaya ang pamilya namin at yun nga guys, dahil masaya na kami ni Mrs. sa relasyon namin, sa pagsasama namin, yun, nagkasundo na po kami na magkaroon ng mga anak. So, sa awa ng Diyos guys, noong August 12, 2016, dumating po yung panganay namin. So, 5 years old na siya ngayon. Yung name niya po is Prince Honey. At nung last March lang po, March 2, 2022, dumating po yung bunso namin. Babae po. At ang pangalan niya is Mika. Guys, ito lang po ang pwede kong ma-share sa inyo ngayon guys, no? Lalo na po sa mga nanonood sa videong ito. Guys, malaki po ang naitutulong ng pagbabasa ng libro. So, kagaya ko po, na bago po talaga ang buhay ko, personally, financially, pati po yung relasyon namin ni Mrs. naging masaya na po kami dahil po sa mga books na binabasa ko. Ang ginagawa ko lang po, binabasa ko po at ina-apply ko po sa buhay-buhay. At yun po, very useful po siya at very effective. At higit sa lahat guys, huwag kalimutang magdasal lagi. Kasi guys, kailangan natin ng guidance. Lalo na po guys, kung may plano po kayong magkaroon ng malaking pagbabago sa sarili ninyo. So kailangan nyo po ng matinding dasal at guidance po ng Panginoon para po mabago po yung buhay ninyo at mag-grow po kayo personally at para po sa mga pamilya po ninyo.